Good morning din, di ba? Amen. May nabasa ako sa Facebook. May yung pastor daw na nag-iikot, nagbabahay-bahay. At napunta siya sa isang tahanan na kumakain. Siyempre inalok siya, di ba? At pagkatapos kumain, pagkatapos nila mag-Bible study, malis na yung pastor. Tapos biglang hinahanap nung may-ari ng bahay yung kutsara nila. Yung pastor lang naman kasama nilang kumain eh. Sabi, siguro tinangay ni pastor. Tinangay pa sinabi. Siguro nadala ni pastor. Pagkatapos na isang taon, nagkaroon ulit ng church yung pastor na mamasyal doon. Nagkaroon ulit siya ng Bible study, sharing. Tapos magkakainan ulit. Nabanggit sa pastor yung Pastor, wala ba kayo na nadala kutsara nung nakaraan? Hinahanap niya yung kutsara, sabi ni pastor. Niligay ko dun sa Bible, sabi niya. Medyo napahiya yung Ano ibig sabihin nun? Sa loob ng isang taon, hindi nila binuksan yung Bible nila. Kaya, maganda po, paminsan-minsan, buksan natin yung Bible, baka nandun yung kutsarang hinahanap nyo. Baka may mga nawawala kayong bagay, buksan po natin yung ating Bible. Kasi nandun po sa Bible yung mga gusto nating hanapin, nandun po sa Bible yung mga bagay na gusto nating malaman. Nasa Bible po, pag may katanungan tayo sa Diyos. Ang team po pala natin ay, ano ba team natin? Dapat sinusulat natin dyan yung team natin na sumama. May nakalagay kasi po natin sa team natin na iho, iha, and never ihi. Ano yung ibig sabihin nun? Inquire, hear, and obey. Laging binabanggit ni Apostle, si Apostle Joshua. Lagi niya binabanggit yan. Inquire, abide, iho, inquire, hear, and obey. Iha, inquire, hear, and abide. Ihi, inquire, hear, and ignore. Yan po ang huwag natin gagawin yung ihi. Iho, iha lang tayo. Inquire, hear, and obey. O kaya inquire, hear, sa panang babae, inquire, hear, and abide. Yun po ang isa sa mga nakalagay na topic natin doon sa ngayong month. Dapat mag-inquire po tayo sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord in heaven. O Lord God, maraming salamat po, Lord. At nandito na naman kami, O Lord God. Maraming salamat po, Lord. At nakarating na naman kami dito ng payapa at ligtas, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Sa mga pagpapala na ibigay niyo sa amin sa nakarang linggo, O Lord God. Maraming salamat sa paggabay, O Lord. Maraming salamat sa kalakasan, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord. At ngayon, O Lord God, ay pag-aaral uli namin yung mga salita. Kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang magbigay ng kalakasan at ng wisdom sa aming pag-iisip po, Lord God. Sa mga kasama din po namin na papunta pa lang dito, kayo po ang bumabay sa kanila, O Lord. At sana po, O Lord, makarating sila dito ng payapa at ligtas, O Lord God. O Lord, ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inquire. Ito pang isa sa mga itinapik ko ngayon, inquire. Inquiring God. Yung topic pala natin, the choice. The choice. Yun ang topic of the month. Topic of the month, the choice. At sa mga ikukuha natin yung inquire. Inquiring God. I-H-O, iho. Inquire, hear, and obey. Tingnan po natin ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa Book of Habakkuk. Si Habakkuk po, nung kapanahunan niya,
Kilala niyo po si Habakuk? Hindi niyo kilala si Habakuk? Habakuk! Sabi niya, magluto ka dyan. Ang ibig pala sabihin ng Habakuk, ibig sabihin na Hebrew word kasi yun, Hebrew name. Alam niyo po, yung mga name sa mga Hebrew, may mga ibig sabihin yan. Tulad ng Moses, ang ibig sabihin niyan, hinahango sa tubig. Kaya yung Habakuk po, ang ibig sabihin nun, hindi po magluto ka dyan, hindi po. Ang ibig sabihin nun, means one who embrace. O kaya, one who cling to God. Yan po ang ibig sabihin ng Habakuk. Yung pong book of Habakuk, sinulat po yun ng panahon na hindi na yung parang kinalitan na ng mga Israelita yung Diyos. At nagrereklamo nga si Habakuk, sabi doon, tingnan natin sa Habakuk chapter 1 verse 2 hanggang 3. Nagrereklamo na si Habakuk doon eh. Ito po yung chapter. Ito yung verse. Chapter 1, verse 3. Okay. Ano pong... Sapan mo na sa 1 Timothy chapter 1 verse 19. Yung iikukan mo natin yung ibig sabihin ng Habakuk. One who cling to God. Timothy? Ibig sabihin, nag-cling siya talaga sa atin sa Panginoon. 1 Timothy chapter 1 verse 19. 1 Timothy chapter 1. We must cling to our faith. Sabi niya. We must cling to Christ. Ito po 1:19. Oh, yan. English kaya? May mga mata English. Escape yung whole. Yan, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Ito po, yung ibig sabihin kasi ng Habakuk, yung clinging o holding to God. Kaya, mag-hold lang po tayo sa ating faith. Ito po yung yung title po natin, holding on to faith. Ito po yung yung panahon na ni Habakuk na kinaligtan na ng mga Israelita yung Diyos. Nagkaroon na sila ng iba-ibang pananaw sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na nila binibigyang halaga ang Diyos. At nagrereklamo na nga si Habakuk. Sabi doon sa Habakuk chapter 1 verse 2 to 4. Habakuk chapter 1. Nag-inquire siya sa Panginoon. Ano ba yung sabihin ng inquire? Inquire, no? 1 Ask, ano? Ano pa rin? Ano, inquire? Magsaliksik? Hindi, inquire kasi parang may dinidirektan ka eh, pag-inquire eh. Yun, magtanong, magreklamo, parang ganon, ask. Sa synonym kasi sa English yun, ask God, inquire God. Ito po, noong panahon na yon, sobra ng kasama ng Israelita, ng mga Israelita. Ito yung panahon na hindi masasabing, ang tawag nila noon, hindi Israelita, yung nahati kasi ang Israelita noon. Yung 12 tribes napunta sa southern Israel, at yung Judah napunta sa north. Unang sinakop ng mga yung mga Israelita, yung 12 tribes, at naiwan na lang ang Judah. Kaya tawag nila sa kanila mga Judea. Yung mga Israelita naman, sa kalaunan, ang tawag sa kanila naging Samaritans. Sabi nung nagrereklamo siya, Habakuk, sabi niya, "O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save."
Matagal na siya tumatangis sa Panginoon. Hanggang kailan, gaano katagal, sabi niya. Mas maganda siguro Tagalog, ano? Ano ba sabi niya sa Tagalog? Yun, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin. Bago ninyo ako iligtas sa karasan. Verse 3. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karasan. Laganap ang karasan at ang labanan. Verse 4. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang, ni hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Tignan niyo yung reklamo niya, no? Nag-inquire siya, ibig sabihin nag-a-ask siya or parang nagre-reklamo siya. Nagre-reklamo siya sa Panginoon. Gaano katagal ang aking pagtitis na ito? Parang tayo din yan kumisan, eh. Pag nahihirapan na tayo, nagre-reklamo tayo, gaano kaya katagal ang pagtitis na ito? How long? Nakalagay din po sa mga psalms yan ni Haring David, sabi niya, how long will you turn my glory into shame? Sabi niya sa kanyang psalm. Gaano katagal? Ito nag-inquire si Habakuk sa Diyos. Gaano katagal, sabi niya? Marami na, ang batas ay walang bisa at parang wala na silang sinusunod. Yun ang question niya. Ang question na doon, bakit mo, parang ang question niya kasi dito, parang bakit mo hinahayaan yung sin na mag-prosper, sabi niya, o yung mga injustice, o yung walang katarungan, bakit hinahayaan ng Diyos na mag-prosper yung mga yun, yung kasalanan at walang katarungan. Kumisan kasi sa buhay natin, nakikita natin yan eh. Nakikita natin yung mga makasalanan at yung mga hindi gumagawa ng maganda, eh, sila pa yung nagpa-prosper. And God answered. Tingnan po natin sa verse 5. Yan. God answered. Ano sabi ng Diyos? Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyo makikita. Hindi magtatagal ay mayroon akong gagawin hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. 6. Papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupain hindi kanila. Ito po yung sagot sa kanya ng Diyos, sagot sa inquiry o sa hinaing ni Habakuk. Ito po yung sagot sa kanya. Anong sagot sa kanya? Anong sabi ni Habakuk? Hanggang kailan ako magtitiis? Sabi nun. Tapos ang sabi ng Diyos, hayaan mo. Papupuntahin ko dyan yung mga kalaban ninyo. Kalaban kasi nila na yung Babylonia eh. Papupuntahin ko yung mga kalaban nyo dyan. At yun nga, sasalakayin nila kayo. Ito po yung kadalasan nangyayari dito sa mundo, no? Yung mga, kasi nagreklamo pa rin dito si Habakuk eh. Sabi niya, bakit yung mga Babylonia, sabi niya, at bakit kami papasalakay sa Babylonia, sabi niya, samantalang yung mga Babylonia, hindi talaga naniniwala sa Diyos. Ibang kanilang Diyos, ibang kanilang pinaniniwalaan, at hindi sila naniniwala sa Diyos na ating sinasamba. Sabi pa nga kung titingnan natin yung mga ibang pandyan, sabi ni Habakuk, bakit yung mga Babylonia? Sabi niya, hindi naman, kung baka ibig niya sabihin, mas mabuti naman kami doon, sabi niya, kaysa sa mga Babylonia. Bakit yun ang gagamitin mo para kami ay sumpuin? Sabi na. Kadalasan nangyayari sa atin kasi yan eh. Nakikita natin, pag tayo ay gumagawa ng
kaya sa paligid natin, ang nakikita natin, nagpa-prosper yung mga hindi talaga naniniwala or walang paniniwala sa Diyos. Ganon din ang ibig parating ni Habakuk dyan eh. Bakit yung mga Babylonia na hindi naniniwala sa iyo, na tumutulig sa iyo, sabi niya dun sa ating Panginoon Diyos, bakit sila ang gagamitin mo para kami ay parusahan? Yun ang sabi niya. Kaya yan kung po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kung nakikita natin yung mga masasama, minsan sila ang nag-o-oppress sa mga mabubuti. Kaya yung mga masasama, sila ang ibig sabihin, sinasakal nila yung mga mabubuti. Ganun ang ibig niya. Ganun ang isa pang tanong ni Kwan dyan, ni Habakuk. May sagot kasi ang Diyos diyan si Kwan eh. Sabi doon sa Isaiah chapter 55 chapter 2 verse 9. Chapter 55. Isaiah chapter 55 chapter 8 verse 9. Chapter 55 8 to 9 pala. Sabi doon, sabi ng Diyos, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Sabi doon. Ayan, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. 9. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay hindi kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan na hindi naaabot ng inyong kaisipan. Yan po. Kadalasan yan, nagtatanong tayo eh. Bakit? Ako pa na gumagawa ng mabuti, ay ako pang nadidiin, ako pa na gumagawa ng mabuti, ako pang masama. Pero yung mga masama, sila pa ang naitataas. Kuminsan nag-iisip tayo ng ganon. Kuminsan nangyayari sa atin ng ganon. Pero ano sabi ng Diyos? My ways are not your ways, sabi niya. Kaya, kung may nangyayari man sa atin ng ganon, huwag nating questionin ng Diyos. Dahil iba po ang pamamaraan ng ating Diyos. Yung isa pang question ni Habakuk nga dyan, how could you use a wicked people to punish a less wicked people? Kasi wicked din sila kaya lang mas wicked yung Babylonia. Kaya bakit mo gagawin yun? Sabi niya. Ang sinabi po ng Diyos doon. Tingnan natin sa Habakuk chapter 2 verse 4. Okay, sa Judges chapter 2 verse 14 na lang. Ito po yung pagkatapos ng kwan eh. Paparusuhan ng Babylonia ang Israel, pero yung Diyos naman ang magpaparusa sa Babylonia. Ito yun. Yung ang hambog ang babibig sa kanyang pagpumataas. Kaya, yun ang sinagot ng Diyos kay Habakuk nang sinabi ni Habakuk na bakit mo gagamitin ang mga mas makasalanan na kami ay parusahan na kunti lang ang kasalanan. Parang gano'n ang ibig niya sabihin doon. Kaya sabi doon, sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala at paparusahan ko rin yung mga mayayabang na yan. Sabi ng Diyos. Basahin lang natin yung Judges chapter 2 verse 14, mga hukom. Judges chapter 2 verse 14. So, bibigyan ko lang ng katwiran niya sa bakit pinaparusahan ng Diyos yung mga mabubuti. Akala natin ay mabubuti at bakit ginagamit ng Diyos yung masasama para maparusahan yung mga mabubuti. Chapter. 2 verse 14. God uses enemies of Israel to punish them. Yun. Sa English version sabi niyan, and the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of spoilers, and that spoiled them. And He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could
not any longer stand before their enemies. Yan po. Ginagamit ng Diyos yung mga masasama para lipulin, para parusahan yung mga Israelita. Kaya, kung may nakikita tayong masamang umangat, huwag po tayong maingit doon dahil paparusahan din sila ng Diyos. But God will save them again. Sabi doon sa Jeremiah chapter 30 verse 1 to 24. But God will save them again. Paparusahan tayo ng Diyos, ang ibig sabihin niya, paparusahan ng Israel, ng Diyos ang Israel, ginagamit niya yung mga masasama para parusahan yung Israel, pero God, isi-save din niya. God will save them again. Sabi doon sa Jeremiah chapter 30 verse 124. Chapter 30, 1 to 24. Makaba yun, huwag natin basahin. Jeremiah chapter 30, 1 to 24. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi gagamitin, kaya ililigtas din naman ng Diyos yung mga nagmamahal sa Kanya. Ganun ang ibig niya sabihin. Basta Kanya lang po yun. Yung binanggit natin ngayon. Ano ulit yung kwan? Yung title natin? Inquire. Inquire, hear, and obey. Inquire, hear, and abide. Para sa iha. Iho and iha. Inquire. Ano yung sabihin inquire? Magtanong. Mag-complain. Mag-ask. Yeah, mga synonym po yan ng inquire. Mag-complain. Sige, doon tayo sa mag-complain. Ano ba siguro na ito? Nililipad yung akin ko eh. Mag-complain. Pwede ba tayo mag-complain sa Diyos? Pwede ba tayo mag-complain sa Diyos? Ginawa ni Kwan yan eh. Ginawa ni Habak eh. Nag-inquire, nag-complain siya, di ba? Si David din, nagko-complain siya. May mga ginawang song si Haring David na lagi siyang nagko-complain. Sabi niya, sinasabi din niya yung how long, gaano katagal ako magtitiis, gano'n. Pero, nasa Bible na yung mga Israelita, pag nagko-complain sila, pinaparusahan sila. Nung nag-complain sila na pagkatapos nilang makatawid sa galing Egypto, pagkatapos nilang makatawid. Pagkatapos pa lang nilang makatawid nung naipakita sa kanila ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagbiyak ng pagkuhan ng dagat, lumakad sila sa yung ligtas sa kanila sa Egypto. Pinakita ng Diyos yung kapangyarihan sa kanila. Pero after that, pagkatawid nila, nag-complain na agad sila. Sabi doon, kasi wala silang mainom eh. Nag-complain na agad sila. Pag nag-complain yung mga Israelita, pinaparusahan sila ng Diyos. Hindi lang basta parusa ang ginagawa sa kanila eh. Talagang nililipol sila eh. Kaya, pwede ba tayo mag-complain? Pwede naman siguro kasi ginawa ni Iko niyan, hindi ginawa ni Habakuk. Pwede naman pwede tayo mag-inquire, pwede tayo mag-ask, pwede tayo mag-complain sa Diyos na hindi nagagalit ang Diyos tulad sa panahon ni Moses. Yung panahon kasi ni Moses, ang pag-complain po kasi ng mga Israelita ay may kasamang grumbling. Ano ba yung ibig sabihin ng grumbling? Complaining basahin mo na natin sa Psalm chapter 142 verse Psalm chapter 142 verse 2. Kung pwede tayong mag-complain, ano? Kasi nakalagay sa Bible, nung nag-complain yung mga Israelita, pinarusahan sila.
Psalm 142 verse 2. Titignan natin kung pwede tayo mag-complain. Awit 142 verse 2. Nakalagay doon na ibigay natin ang ating complaint. Yon. I poured out my complaint before Him. I showed before Him my trouble. Yon. Ito po ay pag sinabi nating psalm kasi talagang si Haring David ang may kanya niya. Kaya si Haring David binibigay niya yung complaint niya sa Panginoon. Ito Tagalog natin. Wala kasi yung ayun, hinaing. Ang aking dinalay at aking dinala lahat kong hinaing. Ang aking dinalay lahat kong hinaing. At ang sinabi ko ay pawang suliranin. Pwede nating dalhin yung ating mga hinaing, mga ating complaint sa ating Panginoon. Ano yung ating mga suliranin, pwede nating ibigay sa Kanya. Na in a good way. Hindi po tulad ng mga Israelita na pag nagko-complain sila, yun ay with grumbling. Ang basta Tagalog ng grumbling? Parang, basahin ka natin sa Numbers chapter 14, Numbers 14, 26 to 30. Ibig sabihin kasi ng grumbling, yung parang magrereklamo ka na may pag magrereklamo na gusto magiganti. Numbers chapter 14, verse 26 to 30. Titignan natin kung ano yung diferensya ng pagrereklamo o complaining kung paano mag-complain yung mga Israelita at kung paano tayo mag-complain na hindi tayo parurusahan ng ating Panginoon. 26. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron. 27 hanggang 30 po tayo. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa mga tweet ay yung mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa alupay ipinangako ko, maliban kina Caleb at nanak ni Jephonia at Joshua na anak ni Nun. 31. Sikuha natin sa 31. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mapibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ang senaryo po na ito, nagpadala si Moses sa utos ng Diyos ng spy doon sa lupain kanilang sasakupin. Kasama doon yung 12 spy, kasama sila Joshua at saka si Nun. Ang report nila Joshua at saka si Nun, sabi na, kayang-kaya nating lupigin yun, lusubin na natin sila, sabi nila. Ang report naman ng 10, hindi natin kaya silang lupigin. Kaya hindi natin sila kayang lupigin kasi makahiganti sila, sabi na. Tapos nagreklamo na ka sila, dinala lang ba ninyo kami dito para ipapatay sa mga higanti nyo? Sabi niya, yun ang reklamo nila. At yun nga, yun ang sinagot sa kanila ng Diyos, yung lahat ng nagrereklamo, lahat ng nagko-complain ay hindi makakarating. Hindi makakarating doon sa ipinangako ng Diyos. Kaya, kung may pangako sa atin ng Diyos, huwag po tayo magko-complain dahil hindi natin makakamtan yung pangako na yon. Pero iba kasi yung pagko-complain ng mga Israelita, no? Ang pagko-complain nila, yung may halong pag-revolt, pag-rebelde, ganon. Grumbling. Yan, kaya nagko-complain sila, may halong ganon. Pero anong kaibahan nun yung pagko-complain ni Habakuk? Ang pag-complain ni Habakuk, idinadaan niya sa panalangin. Ano sabi ni Habakuk? Hanggang kailan ako magtitiis
na makita na ang mga masasama ay parang ganon, kung magko-complain po tayo, wag po natin gayahin ang mga Israelita na pag nagko-complain, para tayo nagre-reveal din sa Diyos na parang mas malakas tayo sa Diyos. Hindi po. Pag nag-complain po tayo, sa pamamagitan ng panalangin na may tulad ng ginawa ni Habakuk nga, i-describe natin sa Diyos yung mga bagay na ikino-complain natin. Hindi po yung ang gagawin natin ay para tayong nagre-rebelde. Ang pag-complain po kasi ng mga Israelita ay para silang nagre-rebelde nga dyan. Tingnan natin sa John chapter 6 verse 45. Sinabi doon sa John chapter 6 verse 45 na they are complaining in bad temper. Yung mga Israelita kaya sila pinarusahan. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Sa English version tayo. NIV, mas maganda. $6.43 pala. Sorry. Papainan ko na kasi yung grumbling. Stop grumbling among yourself, Jesus answered. Sige, ituloy natin ang content. 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. 45. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Huwag kayong, do not grumble, sabi niya, huwag kayong mag-complain with temper. Huwag kayong para magreklamo na may pag-iganti. Kasi sabi doon, ganyan din ang ginawa ng mga nasusulat, ganyan din ang ginawa ng mga tao noon na nagreklamo sila pag may pagre-rebelde. Kaya sila ay nilipon ng Diyos. Kaya hindi po maganda yung magre-reklamo tayo o magre-rebelde tayo. Sabihin na natin magre-rebelde, hindi yung ordinaryong complaint lang. Sila po nagre-rebelde po sila. Kung titignan po natin doon sa Psalm chapter 95, sabi niya doon sa mga huling verse, sabi doon, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the temptation in the wilderness, sabi doon, where your fathers tempted me and proved me and show my work, sabi doon. Pinakita ng Diyos yung, sinabi doon sa Psalm 95, pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya, pero hindi sila niniwala. Sabi doon sa last verse na, unto whom I swear in my wrath. Psalm 95 verse 7. Sabi doon, unto whom I swear in my wrath. Sabi doon. That keyword. King James. King James. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep in His hands. Today, if you will hear His voice, sabi doon. Okay? Hanggang na tayo. Harden not your heart as in the temptation in the wilderness. 8. Harden not your heart as in the provocation and in the day of temptation in the wilderness. Sabi doon, pag narinig po ninyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag na natin patigasin ang ating puso. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work. Yan, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Gusto ko lang ipakita kasi yung verse 10.
Verse 11. Ito po. Pag tinitempo natin, pag nagrereklamo pa tayo sa Diyos at hindi natin dinidinig yung kanyang mga salita, sabi doon, unto whom I swear in my wrath that they would not enter my rest. Napakabigat po ng salitang ito kung ating imimeditate, ano? Ang Diyos ang nagsabi, sabi niya, isinusumpa ko sa aking galit. Sabi doon, no? Kung lagi tayong grudge, nag-grumbling, or lagi tayong na para sumasalungat, or lagi tayong parang kinokontra or nilalabanan ng ating Panginoon, hindi natin pinapakinggan yung kanyang mga salita, hindi natin pinaniwalaan yung kanyang mga ginawa, yung kapangyarihan niya, isusumpa po niya. Pero mo, tayo, halimbawa susumpa po tayo, sinusumpa ko sa pangalan ng Diyos, wala namang ibang mas mataas. Kasi pag susumpa ka, dapat yung mas mataas, di ba? Ito po, ang Diyos na mismo ang na hindi ko alam kung ito lang yung verse sa Bible na sumumpa ang Diyos sa kanyang galit na ang sino mang magre-reveal laban sa kanya ay hindi makakarating na sa kanyang rest. Alam naman natin yung rest na tinatawag dito. Ito yung heaven. Ito yung sa kanyang kapahingahan. Kaya hindi po maganda or napaka-delikado po yung magre-reveal po tayo sa ating Panginoon. Kasi ito po yung nakalagay po sa Psalm 95 na yan. Yung nakita ng mga Israelita yung kapangyarihan ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Nag-reveal pa rin sila. Kaya ito para sa akin ito yung na message ng Panginoon na unto whom, itatagalog po natin yan. Sinusumpa ako, sabi niya, I swear in my wrath. Yan, sumusumpa. Ito sumusumpa. Yun, kaya sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Ito po yung sa aking piling, sabi niya. Ibig sabihin, hindi tayo makakapunta sa langit kung tayo ay nagre-rebelde sa Kanya. Kaya, napaka-delikado po yung mag-rebelde tayo sa Kanya. O ano yung topic natin ngayon? Inquire. Hindi naman siguro complain. Kaya nga, kinuha natin kung paano yung pagko-complain. Pag mag-complain po tayo, hindi yung may halong pagre-rebelde. Pag nag-complain po tayo, yung may kasamang panalangin at ipaliwanag po natin sa Kanya, sa Diyos yung mga complain natin. Hindi po yung may kasamang pagre-rebelde. 3 reasons why God hates complaining. Ayun. Bakit galit ang Diyos sa mga nagko-complain, ano? Yung nagko-complain kasi, pag nag-complain ka sa Diyos, parang it poisons our attitude. It poisons our attitude. Ibig sabihin na yung attitude natin sa Diyos, pag nagko-complain tayo, ay naiiba. Nababaliktad ang ating paniniwala sa Diyos. Kaya ayaw ng Diyos yung nagko-complain. Pero ang ginagawa naman natin pag nag-complain, tulad ng nasa pagkita natin doon kanina, pag nag-complain tayo ay dapat sa pamamagitan ng panalangin at ipinapaliwanag sa maayos na paraan. Wag po tayong pag-complain ng parang nagre-rebelde. Yun pang ayaw ng Diyos. Number 2, complaining infects the attitude of others. Ano po yun? Pag nagko-complain po kasi tayo, at hindi natin idinidirekta sa Diyos ang ating pagko-complain, bakit sinabi doon, no? Pag nagko-complain, dapat isama sa kasama sa panalangin na nakadirekta sa Diyos. Pero pag yung iba kasi, pag nagko-complain, ang pinagko-complainan nila yung ibang tao. Yung kakilala nila, doon sila nagko-complain. Ay, ayaw kong pumunta dyan kasi hindi maganda yung tinuturo dyan eh. Ayaw kong pumunta dyan kasi baka masunog ako.
ayaw mo mapunta dyan kasi baka lumagpas ako. Iba yung pinagkukumplinan nila. Ang pinag-usapan po natin dito kung paano pag-complain dapat sa pamagitan ng panalangin at ipinapaliwanag. Kaya ayaw ng Diyos yung mga nagkukumplain kasi na yung ibang tao naiiba yung kanilang pananaw sa Diyos. Alam niyo po yung 12 spies na dalawa ang kumampi sa Diyos. Yung 10 nag-complain sila. Siyempre, yung 10 sila ang papaniwalaan, di ba? Kasi siyempre, sila ang papaniwalaan ng mga tao. Nag-complain sila, siyempre. Mas marami kasi sila eh. Kaya pag nag-complain sila sa tao, ay huwag tayong pumunta doon kasi matatalo na tayo. Sabi nga doon sa verse na yon, sinabi pa nila na para tayong mga grasshopper na sa paningin ng mga higantin yun, sabi nila. Kaya yun ang complaint nila. Kaya yung mga tao nag-revolt ngayon, nag-grumble. Kaya yun po ang nangyari sa kanila. Anong nangyari sa kanila? Tulad ng sinabi ng Diyos sa Psalm 95 verse 11, "Unto whom I swore in my wrath that they will not enter my rest." Hindi sila nakarating o hindi sila nakapunta doon sa pinangako ng Diyos. Kaya yun po ang kasamaan ng pagkukomplain, ano? It infects the attitude of others. It's contagious, sabi nga nila. Yun nung pag sinabi mo kasi sa ibang tao, siyempre yung ibang tao, ganun ba? Ay, hindi na rin ako pupunta dyan. Contagious yun eh. Complaining implies we don't trust God. Yeah. Number 3, complaining implies that we don't trust God. Pag nagko-complain po tayo, talagang ibig sabihin nun na hindi tayo nag-trust sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Exodus chapter 14 verse 2. Nabasa na ba natin yung kanina? Exodus chapter 14 verse 2. Bakit sinabing pag nag-complete ka, isama mo sa panalangin? Kasi, Exodus chapter, kasi, ibig sabihin pag nananalangin ka kasi, may trust ka sa Panginoon. Amen ba? Kaya pag nag-complain ka, pag nananalangin ka, "Oh Lord God, bakit naman ganito ang ulam namin, puro na lang ganito?" Yan. Nagko-complain ka, pero sinasama mo sa panalangin mo. Hindi yung pag nagko-complain ka, ano ba naman Diyos yan? Bakit ganito na lang ang pauulam namin lagi? Ibig sabihin, nagko-complain ka with grudge, with, parang may pagre-rebelde. Kaya, dalawa pong klase yun kung paano ang pagko-complain. Pag nag-complain po tayo, may kasama panalangin. At yun ay, hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa inyo ang ganito nga ang ating sasapit. Ito yung sinabi na nga ng mga tao dun ng mga espiya dun sa mga tao na ito ang mangyayari sa kanila. Sinabi na namin sa inyo na huwag mo kami pakialaman at pabayaan mo na lamang kami manatiling alipin sa mga Ehipsyo. Sapagat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ito ang talagang ugali ng mga tao noon, mga Israelita, ay talagang hindi talagang complaining ang sa kanila, talagang rebelde. Nagre-rebelde po sila talaga. Kung babasahin natin yung book na yan ng Exodus, talagang rebelde po talaga ang ginawa nila. Nagko-complain sila na may pagkaalong nagre-rebelde. Kung tutuloy po natin yan, talagang nilipol po sila ng Diyos dyan. Kaya hindi po maganda yung magko-complain tayo na may kasamang pagre-rebelde. Mag-complain po tayo na may dapat panalangin. Fear God. Saan ba ako? We must fear God. Proverbs chapter 14 to 27. We must fear God. Proverbs 14 to 27. When we complain, we must put it in prayer. Just like Habakkuk. Like David in Psalm 14 and Psalm 4. Proverbs chapter 14 verse 27. Fear the Lord is the fountain of life. Fear the Lord. Fear of the Lord. The fear of the Lord is the fountain of life. To depart from the snares of death. Kaya
Kaya matakot po tayo sa ating Panginoon. Kaya yun po ang Tagalog. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito ay malayo sa bintang ng kamatayan. Ito po yung pag nag-complain po tayo, dapat mayroon tayong paggalang at pagsunod kay Yahweh. Hindi po yung pag nag-complain po tayo, hindi po yung tulad ng pagre-rebuild. Kaya yun po ang tanda natin. When we complain, we must put it in prayer. Tulad po ng ginawa ni Habakkuk, nag-complain siya, sabi doon, how long, O Lord, na makikita kong ganito ang ginagawa ng mga masasama, sabi niya. Ganon din po ang sinabi ni David sa kanyang panalangin sa Diyos sa Psalm chapter 4. Psalm chapter 4, sabi doon, hear me when I call, O God of my righteousness, sabi niya. Thou hast enlarged me when I was in distress. Yung si Haring David, distress po siya. Pero hindi siya nagre-rebelde. Psalm chapter 4. King James. Si Haring David po, lagi pong na-stress yan. Pag na-stress siya, gumagawa siya ng panalangin. At sabi dito, ang awit sa Panginoon. Sabi doon, na-stress po si Haring David. Nag-i-inquire din siya sa Diyos. Sabi doon, hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Yun po ang kanya, no? Nanalangin siya, distress siya, nagre-reklamo siya. Nanalangin siya na pakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ganun po ang gagawin natin. Sabi doon, sa sumunod na verse dyan, yun, how long? Sinabi din yan no, ni Haring David. How long? Gaano katagal? Sabi niya na ang aking glory ay papalitan nyo ng shame. Ang Tagalog yung shame. Sa Tagalog natin. Para makita natin yung shame. Marami pong nakalagay sa Psalm. Sa Psalm chapter 70, ganun din po. Halos pares din yan. Ayan o. Hanggang kailan ninyo ako hahamakin, sabi niya. Kaya yung mga tao kasi hinahamak si Haring David. ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin, sabi niya. Parang si Habakkuk din. Nirereklamo niya yung mga gumagawa ng masama. Pero din sa verse 3, verse 4, sabi niya, but know that the Lord, dapat ninyo malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid kapag tumatawag ako sa Kanya. Yan po. Yung mga matuwid po, siguro pwede natin i-consider yung sa sarili natin na matuwid, ano? Pag tayo po, kapag tumatawag tayo sa Kanya, nakikinig po ang ating Diyos. Kaya, pag nag-complain po tayo, siguro, ewan ko kung may consider nyo yung sarili nyo matuwid, pero palagay ko may consider natin na tayo matuwid. Dapat ninyong malamang itinilaga ni Yahweh ang matuwid. Sa English yan, but know that the Lord has set upon him what is godly. Tingnan natin sa King James. What is godly for himself. Kaya may tuturing natin siguro na tayo ay godly. Yun. But know that the Lord has set upon him. Isineparate yung mga godly. Ito siguro, tayo rin po yun. Kasi naniniwala tayo sa Diyos kaya may tuturing tayo godly. The Lord will hear when, sabihin natin, we call unto Him. Kaya nga po, napakaganda po yung pag nanalangin po tayo, isama po natin yung ating mga hinaing. Lahat na hinaing natin, isama natin sa Diyos. Sabihin sa Kanya. Huwag po natin i-chismis sa ating mga kaliwa, nasa kanan. Hindi po maganda yon. Dapat po sa Diyos natin sabihin dahil nakikinig po ang Diyos sa atin. Kailangan natin makipag-usap sa Diyos. Pag may complaint tayo, huwag nating sarilinin o i-chismis sa ibang tao. Complaining means questioning. Complaining, yung pag nag-complain ka kasi,
Susunod dyan, mag-question ka na. Susunod dyan, magda-doubt ka na. Susunod dyan, mag-drift ka na. Yung mawawala. Tapos susunod dyan, magdi-disbelieve ka na. Mawawala ka na ng pananalig sa Diyos. Susunod dyan, backsliding na. Kaya, hindi po maganda yung nagko-complain na hindi natin ikunukon sa Diyos ang ating complain, no? Una-una, complain. Una-una, magko-complain ka. Una-una, mag-question ka sa Diyos. Pangatlo, magda-doubt ka na. Ito po yung consequences ng pagko-complaining, no? Tapos mapapatianod ka na sa ibang gawain. Tapos yun nga, magkakaroon ka na ng disbelief sa Diyos. Tapos magiging backslide ka na. Okay. So, if we have complaint, if you have inquiry, if we want to ask God, go to His Word. Basahin lang po natin yung Bible. Kaya tulad ng nabanggit ko ng una, pag may nawala po kayong kutsara, hanapin nyo kung saan niyo hanapin. Kasi doon, baka nandun, yung Bible, yung kutsara. Hallelujah, Lord God in heaven. Oh Lord God, maraming salamat po, Lord, sa message na ninyo ito sa amin na pinaliwanag niyo sa amin ang kahiban ng pagkukomplain, O Lord. Ang pag-i-inquire sa inyo na may complain, O Lord God. Ang pag-i-inquire sa inyo na ang pag-complain na may grudge, O Lord. Ang pag-complain na may grumbling ay hindi dapat namin gawin, O Lord God. Ang pag-complain na may paglaban sa inyo ay hindi dapat namin gawin, O Lord God. Kundi pag nagko-complain po kami, O Lord, ay sinasama namin ito sa inyong panalangin. Dahil alam namin na ito ay inyong diringgin, O Lord God. At ito ay inyong tutugunan, Lord God. O Lord, maraming salamat po, O Lord. We thank you in Jesus' name. Amen. Sige po, yung malakas na palakpak sa Panginoon. Ayan. So,